High school lang ang natapos ni Crisanto Lopez. 18 years old na siya noong makapagtapos ng high school. Dahil 2 taon siyang nahinto noong elementary pa lamang. Matangkad, guwapo, at moreno ang binata. Dahil sa hirap ng buhay, ay sinubukan niyang mag-apply ng trabaho sa kanilang lugar sa Santa Cruz. Ngunit bigo siyang makakita ng trabaho. Kaya naisipan niyang lumuwas ng Maynila. Plano niyang mag-apply bilang security guard. Nagbabaka sakali siya na may magandang kinabukasang naghihintay sa kanya sa syudad. Sakay ng bus ay excited si Crisanto na makarating ng Maynila. Napapangiti siya at marami nang itinatanim na plano sa kanyang isipan. Akala niya pagkarating doon ay may trabaho na agad siyang mapapasukan. Sa wakas, matapos ang ilang oras na mahabang biyahe, ay huminto na ang bus sa terminal. Palinga-linga na naglakad si Crisanto sa kalye. Nasa likod niya ang kanyang backpack na naglalaman ng personal niyang mga papeles. Kumain muna siya sa isang karinderya at pagkatapos ay nagtanong-tanong sa mga taong nakakasalubong niya kung saan may hiring na pwede niyang applyan ng trabaho. Subalit, iisa ang sagot ng mga ito. Wala silang alam. Ang iba naman ay katulad din niyang naghahanap ng trabaho at nang tila nakaramdam na siya ng pagod, ay naghanap siya ng murang kwarto na pwede niyang tuluyan. Dahil sa mahabang biyahe at paglalakad ng ilang oras para makapaghanap ng trabaho, kaya nakaramdam ng sobrang pagod si Crisanto. Ilang sandali lang ay dinalaw na siya ng antok. Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, ay nagdasal muna siya na sana kinabukasan ay makahanap na siya ng mapapasukang trabaho. Kinabukasan, mag-aalas 6 pa lang ng umaga nang magising siya sa lakas ng katok ng bantay sa maliit na kwartong yon. Good morning po, sir. Ilang minuto na lang po ang natitira sa oras na binayaran nyo. Pwede mo na po ihanda ang mga gamit mo para hindi ka masingal ng extra para sa sosobrang oras ng pananatili mo sa silid na ito. Magalang na wika ng boy. Tumango na lang si Crisanto. Naisip niya na ang hirap pala ng buhay sa syudad. Lahat ng bagay ay binibili at binabayaran. Ibig sabihin, kailangan niya agad makakita ng trabaho bago pa maubos ang perang baon niya. Pagkalabas sa kwarto, ay naghanap muna siya ng karinderyang pwedeng kainan. Saktong may nakita siyang maliit na kainan sa unahan lang din, kaya nagpasya siyang mag-almusal na muna. Umorder siya ng itlog at sinangag na kanin. Pagkatapos ay nag-umpisa na siyang maglakad muli para maghanap ng mapapasukang trabaho. Mag-aalas 9 na ng umaga nang makakita si Crisanto ng nakapaskil na papel sa labas ng isang mataas na building. Nangangailangan ng gwardya ang nasabing kumpanya. Kaya nag-apply siya kaagad. Pinapasok naman siya ng gwardyang nagbabantay sa pintuan ng building. Itinuro sa kanya kung saan siya pupunta para mag-apply. Kabado man, pero excited na hinanap ng binata ang lugar. Makalipas ang kalahating oras na pagpila, sa wakas, si Crisanto na ang sasalang sa interview. Sa unang mga tanong pa lang ay hindi na niya masagot ng tama ang simpleng tanong. Nalaman din niya na marami din palang requirements na hinihingi
At may mga babayaran pa na hindi niya inaasahan. Lumabas ng building na yon si Crisanto, nalulugo-lugo ang balikat. Naisip niya na kung magtatagal pa siya sa Maynila, siguradong mauubos ang natitirang perang hawak niya. Kinabukasan, naisip ni Crisanto na maglakad-lakad sa paligid ng lugar na kanyang tinutuluyan. Gusto lang niyang makapag-isip bago umuwi sa lugar nila sa Santa Cruz. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay nakakita si Crisanto ng tindahan ng gasol. May nakapaskil na papel sa labas ng tindahan. Lumapit ang binata at nabasa niya na nangangailangan ng driver na magdi-deliver ng gasol. Dali-dali siyang nagtanong sa tindahan kung bakante pa iyong nakapaskil. Isang may edad na lalaki ang lumabas at nakausap ni Crisanto. "Magandang umaga po. Itatanong ko po sana yung tungkol dito sa nakapaskil." Tanong ni Crisanto. Tiningnan siya ng matanda na para bang sinusuri. "Ilang taon ka na at taga saan ka?" Tanong ng lalaki. Nagpakilala si Crisanto at sinagot ang mga tanong ng lalaki. Sa huli ay pinapasa siya nito ng requirements. Medyo mababa ang sahod, pero pinagtiyagaan na niyang tanggapin. Saglit siyang umalis para magpa-xerox. Pagkabalik ni Crisanto sa matanda, ay kumpleto na ang hinihingi nitong requirements. Nang araw ding yon, ay natanggap siya bilang tagapag-deliver ng gasol. Sa unang mga araw ay nangangapa pa siya sa pasikot-sikot na kalsada na kanyang dinideliveran. Hanggang isang tanghaling tapat may tumawag sa tindahan at isa itong babae. Naubusan di umano ang babae ng gasol habang nagsasaing pa. Mabilis na kumilos si Crisanto at nakakapanghinayang naman kung mahihilaw ang sinaing ng customer na umu-order ng gasol. Noong makarating siya sa bahay ng umorder, ay nagulat siya ng isang maganda, maputi at sexy na babae ang nagbukas ng pintuan. Maiksi ang short nitong suot at manipis ang suot na t-shirt na puti. "Kuya, pakipasok na lang po ng gasol at pakikabit na lang din dahil di ako marunong yan." Malambing na wika ng babae. Mabilis na kumilos si Crisanto. Hindi mawala sa paningin niya ang sexy at magandang katawan ng babae. Noong makapasok na nga sa loob si Crisanto, ay mabilis niyang ikinabit ang gasol. Noong matapos ay muling isinalang na magandang dalaga ang sinaing na kanin. "Hintayin mo lang ako dito kuya ha, kukuha lang ako ng pera sa kwarto sa itaas." "Okay po ma'am." Wika ni Crisanto at lumabas na rin ng bahay. Doon na siya naghintay sa labas ng main door. Ilang saglit pa ay narinig niyang pababa na ang dalaga. "Magkano nga?" 900 pesos lang po ma'am." "Walang delivery fee?" "Wala po ma'am." "Libre lang po." "O heto, 1-2 pesos para may 300 kang tip sa pag-deliver mo. Tsaka pwedeng humingi ng favor." "Ano po yun ma'am?" "Birthday kasi ng tita ko kahapon, kaya may malaking handaan dito kahapon. Tapos kaninang madaling araw ay nagsialisan sila dahil aakyat ng Baguio City. Hindi lang ako nakasama dahil may pasok ako sa trabaho mamayang gabi. Baka pwedeng kumain ka muna rito para mabawasan ng mga pagkain. Tapos mag-uwi ka na rin. Marami ang ulam, may lechon at meron ring buttered na sugpo." "Sige na please. Siguro naman hindi ka pa nakakapag-lunch. Yun nga lang wala pang kanin na ubusan ng gasol eh." Kahit nakakahiyaman po ma'am pero mukhang mas nakakahiya kung tatanggi sa paanyaya. Lalo kung bukal naman sa loob." "Nice, very good.
Ipasok mo muna ang motor mo sa loob ng gate. Tapos ilock mo na rin ang gate pagkapasok mo. Sige po, sagot ni Crisanto. At agad lumabas ng compound. Pagkabalik niya, ay agad niya ring inilock ang gate at pumasok sa bahay ng magandang dalaga. At dumiretso na siya hanggang sa dining area. Pagkarating niya roon, ay naroon sa lamesa ang kalahati pa ng lechon belly. Tapos isang malaking Tupperware ng spaghetti, isang Tupperware ng pritong manok, tapos isang Tupperware din ng hipon na niluto sa garlic at butter. Wow! Ang dami naman po ng pagkain na ito, ma'am. Oo, tama ka. Marami nga. Bala kong dalhin ang iba sa opisina mamayang gabi para makain ng mga kasama ko doon. Pero hindi ko rin pwedeng dalhin lahat dahil mabigat kaya yan. Kaya mag-uuwi ka na rin ng maraming ulam. Okay po, ma'am. Maraming salamat. Sige na, kumain ka na. Mamaya pa ako kakain. Gusto ko kasi kanin at ulam. Kaya nga nagsaing ako. Kumain ka lang ng madami at huwag kang mahihiya. Okay po, ma'am. Salamat ulit. Sagot pa ni Crisanto at agad nang nagsimulang kumain. 2 malaking sugpo, isang fried chicken at maraming spaghetti ang inilagay niya sa kanyang malapad na plato na ibinigay sa kanya ng dalaga. Kuya? Anong pangalan mo? Crisanto po, ma'am. Grabe ang pangalan mo pang matanda. Pero kabaligtaran sa totoo mong itsura. Mukhang bata ka pa at gwapo eh. Kayo po, ma'am, anong pangalan nyo? I'm Melanie. I'm 26 years old kung hindi mo man itatanong. Hala ma'am, hindi kayo nagbibiro. Mukhang 19 years old ka pa lang po eh. Akala ko nga kanina nag-aaral pa kayo ng kolehiyo. Naku, hindi naman. Maalaga lang ako sa sarili. Kaya hindi ako mabilis tumanda. Lalo na siguro kung makita mo ang nanay at tita ko. Kung titignan mo ang mga itsura nila, ay para lang silang mga ate ko. Walang mag-iisip na nanay at tiyahin ko sila. Ang swerte pala ng pamilya niyo, ma'am. Biniyayaan ng kagandahan at batang itsura. Lalo na po kayo, ma'am. Sobrang ganda nyo. Naku, thank you, Chris. Sige na, ipagpatuloy mo lang ang pagkain mo dyan, ha. Titignan ko lang ang sinaing ko. Baka umapo eh. Okay po. Sagot ni Crisanto at nagpatuloy lang sa pagkain. Noong bumalik ang dalaga ay may dala na yung mga disposable Tupperware. Tag-iisang Tupperware ang para sa hipon, sa fried chicken, lechon belly at spaghetti. Tapos nilagay lahat sa malaking sandbag plastic. Noong makatapos kumain si Crisanto ay inabutan siya ng dalaga ng malamig na sunmig light. Ayos lang ba sa'yo ang uminom? Ayos lang, ma'am. Hindi naman po ako malalasing sa isang bote. Okay, sige. Habang unti-unting iniinom ni Crisanto ang beer, ay nagkukwentuhan pa rin sila ng dalaga. Pero napansin niyang kakaiba ang titig noon sa kanyang mga mata. Sa tingin nga niya, ay hindi ito nakikinig sa kwento niya. Nakatitig lang ito sa labi at sa mga mata niya. Nang sabihin ng dalaga, Chris, sa totoo lang, hindi ako ganitong uri ng babae. Pero hindi ko alam. May kakaiba sa'yo na tila gusto kong masubukan. Ayos lang ba? Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Tumayo ang dalaga at lumapit kay Crisanto at saka umupo sa kanyang mga hita ng paharap. Yung ganito, wika noon sabay tinawid na ang kanilang pagitan. Hindi makapaniwala si Crisanto nang gagawin yon ng dalaga. Pero naroon na sila sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, lumaban na rin si Crisanto. Hanggang sa marinig niya ang mahinang bulong ng dalaga. Doon tayo sa kwarto ko para mas komportable. Tumango si Crisanto at agad sumama sa dalaga noong hilahin siya sa kamay
papaakyat sa kwarto noon sa ikalawang palapag. Pagkarating doon ay wala nang pag-uusap pa ang naganap. Diretso na sila sa pakay ng dalaga. Noong makatapos ay masaya silang naglakad pababa ng ground floor. Salamat doon Chris ha, o eto ang pa-take out ko sa'yo. Bahala ka na kung kanino mo ipapakain. Ingat ka. Kunin ko na rin palang cellphone number mo para kung sakaling mauho ako sa bagay na yon ay ikaw ang tatawagan ko. Huwag ka mag-alala. Next time, magbabayad ako. Wika noon ang nakangiti. Iniabot na noon kay Crisanto ang mga pagkain pa-take out. Tapos saka na umalis si Crisanto. Dumaan muna siya sa maliit na kwartong kanyang nirerentahan para iiwan ang iba pang ulam dahil hindi niya yon kayang ubusin mag-isa. Tapos ang iba ay dinala na niya sa tindahan ng gasol para ibigay naman sa mga kasama niya. Hindi naman siya pinagalitan ng amo dahil kahit pa matagal siyang nawala, dahil lunch break niya nga, dapat noong oras na nag-deliver siya. Kaya okay lang kahit matagalan siya sa labas. 3 araw ang lumipas, abala si Crisanto sa pagsasalansan ng mga tangke na i-deliver niya nang bigla namang nag-ring ang cellphone niya. Nagmamadali niyang sinagot ang tawag at nabuhayan siya ng loob nang magsalita ang isang babae sa kabilang linya. It's me, Melanie. Pwede ba tayo magkita? May i-offer ako sa iyong trabaho. Wika ng babae. Nakilala agad ni Crisanto ang boses ng babae. Ito yung diniliberan niya ng gasol na nakasama niya sa mabilisang pagdalaw sa langit. Pumayag naman agad ang binata. Curious siya kung ano ang iaalok nitong trabaho. Kinabukasan, 5:00 ng umaga, ay gising na si Crisanto. Maaga siyang nagluto at nagsaing. Dahil sa umagang yun sila nagkikita at mag-uusap ni Melanie. Naligo ng halos kalahating oras ang binata. Iniisip niya na baka mapalaban na naman siya, kaya dapat mabango siya para walang masabi si Melanie. Sa isang parke nagkita sina Melanie at Crisanto. Naunang dumating si Crisanto. Nagmasid-masid muna siya sa paligid hanggang isang pamilyar na boses ang nagpalingon sa kanya. Kanina ka pa ba dyan? Naku, sorry May inayos pa kasi ako sa bahay bago umalis. Wika ni Melanie. Napaamang si Crisanto nang titigan si Melanie. Naka-plain t-shirt na puti lang ito at leggings pero ang lakas ng dating nito sa paningin niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto sana kitang alokin. Nasa abroad kasi ang asawa ko. 2 years ang kontrata. Syempre, alam mo na, babae ako. Bata pa't walang anak at mag-isa lang sa bahay. Kung may makasama man ako paminsan-minsan ay mga tita at nanay ko lang yon. At hindi rin nagtatagal. Madalas 2 araw lang ang pinakamahaba. Wika ni Melanie. Hindi magawang magsalita ni Crisanto. May asawa pala si Melanie. Akala niya na dalaga lang ito. Nagkataon na nasa abroad lang. Naisip ng binata na kung dapat ba niya itong pagbigyan. 10,000 monthly ang ibabayad ko sa'yo. Kapalit ng bagay na alam mo na. Ayoko naman kasi magpaiba-iba ng partner. Baka dun pa ako makahanap ng sakit. Noong minsang masabi mo na minsan ka nagka-girlfriend at probinsyana pa, sa tingin ko malinis ka. Pero kasama sa kontrata natin na hindi ka pwedeng makipag-date sa iba. Dahil baka sila pang makahawa sa'yo. Ayoko magkasakit. Dagdag pa ni Melanie. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Crisanto. Kung papatulan niya ang alok ni Melanie, ay siguradong makakapag-ipon siya ng pamasahe pauwi sa probinsya nila.
at pampuhunan na din para sa negosyo. Sige, puwapahig na ako, sagot ni Crisanto. Tuwang-tuwa si Melanie sa naging pasya ni Crisanto. At dahil sa alas 9 ng umaga ang pasok ng binata sa trabaho, niyaya agad ni Melanie ito na mag-short time sa pinakamalapit na pribadong gusali upang simulan na ang kanilang bayad na kasunduan. Nanghihina ang tuhod ni Crisanto nang naghiwalay sila ni Melanie. Paano ba naman kasi? Sinabi ng dalaga na kailangang magkatatlo sila. Papunta na siya sa trabaho niya nang bigla naman siyang harangin ng isang kotse. Nagulat ang binata nang bumaba ng windshield ng kotse. Hi, good morning. Ako si Stella, ang asawa ng amo mong si Mr. De La Paz. Nakangiting pagpapakilala ng babae. Nagulat si Crisanto kung bakit siya hinarang ng asawa ng amo niya. Sopistikada ito, maganda, medyo may edad na, maputi at may kulay ang buhok. Magandang umaga po ma'am, kinagagala ko kayong makilala. Sakay na, sabi na tayong pumunta sa may tindahan. Wika ng babae. Kahit nahihiya, ay napilitang sumakay ni Crisanto. Sinalubong siya ng mabangong amoy ng kotse. Ngunit nang makapasok na siya sa loob, ay mas nangibabaw ang amoy ng mamahaling pabango ng babaeng amo. Ikabit mo ang seatbelt mo, wika na magandang ginang. Noon lang napansin ni Crisanto na maiksi pala ang palda ng amo niyang babae. Litaw na litaw ang maputi at makinis na binti nito. Habang nasa biyahe ay may mga bagay na itinatanong sa kanya si Mrs. De La Paz, tulad ng kung may girlfriend ba siya o asawa. Nang sagutin niya ito na wala pa, ay nakita niyang ngumiti at umaliwalas lalo ang mukha ng kanyang amo. Napansin ni Crisanto na hindi papunta sa tindahan ng gasol at tinutungong direksyon ng sasakyan ang ginang. Dumiretso sila sa isang mamahaling restaurant. Pagkababa ng kotse, napakunot noo siya ng kampanteng inilagay ng kanyang among babae ang kamay nito sa balikat. Matagal na kitang nakikita sa CCTV ng store, Crisanto. Gusto ko ang pagiging masipag mo, loyalty at bilis kumilos. Wika ni Mrs. De La Paz. Maraming salamat po, madam. Ginagawa ko lang pong trabaho ko, sagot ng binata. Nang makahanap na ng mauupuan, ay umorder na agad ang amo niya ng paborito nitong mga putahe. Ipinasa sa kanya ang menu at sinabi na umorder na ng mga gusto niya at ang ginang na ang bahalang magbayad. Adobong pusit lang ang napili ni Crisanto. Pero hindi pumayag ang amo niyang babae. 3 putahe ang inorder nito, saka sila tahimik na kumain. Busog na busog si Crisanto noong matapos silang kumain. Tila bumalik ang lakas na nawala sa kanya dahil sa ginawa nila ni Melanie ng umagang yon. Alam mo, Crisanto, gusto kita. Maraming boy ang namasukan sa store namin. Pero bukod tangi ka na nagustuhan ko. Wika ng ginang. Natameme ang binata sa narinig niya. Bakit tila nagpapahiwatig din ng kakaiba ang asawa ng kanyang boss? Hanggang sa bigla na lang dumantay ang mainit at malambot na palad ni Ginang De La Paz sa hita ni Crisanto. Pasimpleng tumayo ang binata at nagpaalam na gagamit lang ng banyo. Sinundan naman siya ng makahulugang tingin ng asawa ng kanyang amo. Mapapasakin ka rin, Crisanto, kahit anong pag-iwas mo ay hindi ka makakaligtas sa kamay ko. Bulong ng ginang. Sakay ng kotse ni Mrs. De La Paz, nasa unahang upuan si Crisanto. Katabi si Mrs. De La Paz.
Gustong-gusto kita, Crisanto. At sana maging lihim lang ito sa boss mo. Wala na siyang kakayahan na gampanan ang obligasyon niya sa akin. Kapalit ng 30 mil sa loob ng isang buwan, paligayahin mo lang ako, Chris. Wika ni Mrs. De La Paz. Nagulat si Crisanto nang ihinto ng ginang ang kotse sa tabi ng kalsada. At doon ay kinausap siya nito ng masinsinan. Naisip niya na may obligasyon na siya kay Melanie. Pero mas malaki ang offer ni Mrs. De La Paz. Mas mabilis siyang makakapag-ipon ng pera kapag ito ang pagsisilbihan niya. Pag-iisipan ko pong inaalok mo, madam. Mahirap po kasi kalaban ng konsensya. Lalo pat napakabuti sa akin ni sir. Sagot ni Crisanto. Makalipas ang isang araw ng pag-iisip, ay nakapagdesisyon na ang binata. Tinanggap niya ang alok ni Miss De La Paz, kaya 2 babae na ang pinagsisilbihan niya. At yun ay si Melanie at Mrs. De La Paz. 3 buwan ang nakalipas, namayat ng gusto si Crisanto. Baano ba naman? Nasobrahan na siya sa pagseserbisyo sa 2 babaeng uhaw na uhaw sa bagay na yon. At sa isang araw, ay sabay niyang ginagampanan ang tungkulin niya sa 2 babae. Kaya naisipan ng binata na after 6 months ay magre-resign na siya sa trabaho at uuwi sa Santa Cruz. Isang araw, nagising si Crisanto na masama ang pakiramdam. Nilalagnat siya at nilalamig. May makirot sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Ilang araw na hindi nakapasok ang binata. Kaya nag-aalala ng husto si Miss De La Paz. Si Melanie naman ay nangahaba ng leeg kakaantay kay Crisanto. Baka kung ano na yan, Crisanto. Mas mabuti pang magpa-check up ka na. Halos 1 linggo na yung sakit mo. Wika ni Mrs. De La Paz. Sinunod ni Crisanto ang amo. Nang umagang yon ay nagpa-check up siya sa isang ospital. Makalipas ang halos 2 oras na pagpila, sa wakas, lumabas na din ang resulta ng laboratory niya. May tulo ka, sir. Mas mabuti pang huwag ka na munang makikipag-ano sa kahit na kanino para maiwasan ang pagkahawa ng iba. Inumin mo lang lahat ng gamot na ire-reseta ko sa'yo at pagkalipas ng 1 linggo ay gagaling ka na. Wika ng doktor. Hindi makapaniwala si Crisanto nang sabihin ng doktor na sumuri sa kanya na nahawaan siya ng ganoong uri ng sakit. Hindi niya alam kung sino kina Mrs. De La Paz at Melanie ang nakahawa sa kanya. Niresetahan siya ng antibiotic ng doktor at 1 week niya itong iinumin. Dahil sa takot na baka mas malala pang sakit ang makahawa sa kanya, nagpaalam na agad si Crisanto sa kanyang amo. Sinabi lang niya na may sakit ang kanyang ama, kaya kailangan niyang umuwi dahil wala magbabantay dito. Ayun my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod din natin kaagad ang karugtong nito ngayong araw din mismo. Kaya abangan nyo lang at huwag mainip. My loves, siguraduhin mo sana na nakasubscribe ka na sa akin ha. Subscribe na my loves. Libre lang naman yan at magpapasaya mo pa ako. Salamat ha. Take care my loves. Bye bye.